Magandang araw! Ngayon ay naririto tayo para sa panibagong paksang aralin. Subukan natin itong pag-usapan at talakayin. Kaya kung handa na kayo, halina't simulan natin. Pagtalakay ng gamit ng wika sa lipunan ay mahalaga rin na matalakay natin o malaman kung ano ang tama at angkop na paggamit ng mga cohesive devices. Ito ay bilang bahagi na rin ng paggamit ng wika sa lipunan sa iba't ibang sitwasyon. Talakayin natin, ano nga ba ang mga bukod sa ating mga tatalakayin na gamit ng wika ayon kay M.A.K. Halliday na interaksyonal, instrumental, regulatory, personal, imahinatibo at heuristic, mahalaga din na malaman natin ano-ano nga ba ang cohesive devices na bahagi ng paggamit ng wika sa lipunan. Meron tayong iba't ibang paraan ng pagbabahagi ng wika. Ito ay ang mga sumusunod. Meron tayong emotive, phonative, pathic, referential, metalingual, at poetic. O sa Filipino, ito yung pagpapahayag ng damdamin, panghihikayat, pagsisimulan ng pakikipag-ugnayan, paggamit bilang sanggunian, paggamit ng kuro-kuro, at patalinhaga. Unang paraan ng pagbabahagi ng wika ay ang pagpapahayag ng damdamin. Ito ay nakatuon sa pagpapahayag ng saloobin, damdamin at emosyon. Pansinin o suriin ang halimbawang ito. Sa larawang ito, ipinapakita na ang isang babae ay nagpapahayag ng kanyang kasiyahan sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Ikalawang paraan ng pagbabahagi ng wika ay ang panghihikayat. Dito ay nagkakaroon ng paghihimok o pag-iimpluwensya sa iba sa pamamagitan ng pag-utos at pakiusap. Gaya ng halimbawa sa larawang ito ang isang bata na nanghihikayat ng mga tao upang bumili ng kanyang produkto.
Paraan ng pagbabahagi ng wika ay ang pagsisimula ng pakikipag-ugnayan. Dito ay nagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa kapwa o nagkakaroon ng pakikisalamuha sa kapwa. Gaya ng halimbawa sa larawang ito, ang isang baguhan na mag-aaral na nagpapakilala sa kanyang magiging mga kaklase. Sa paraan ng pagbabahagi ng wika ay ang paggamit bilang sanggunian. Dito ay pinapakita ang paggamit ng wika na matatagpuan o nagmumula sa aklat at iba pang mga sanggunian na pinagmulan ng kaalaman upang maiparating ang mensahe at impormasyon, gaya ng nasa larawang ito. Si Jose na kumukuha ng mga importanteng impormasyon para sa kanyang pag-uulat bukas sa klase. Naman sa ikalimang paraan ng pagbabahagi ng wika, ang paggamit ng kuro-kuro. Lumilinaw ang mga suliranin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga komento sa isang kodigo o batas, gaya ng halimbawang ito. Dalawang magkaibang organisasyon na nagbabangayan kung ano ang mas magandang paraan para makamit ang layunin. Ang huling paraan ng pagbabahagi ng wika ay ang patalinhaga. Masining na paraan ng pagpapahayag ng panulaan, prosa, sanaysay at iba pa. Gaya ng halimbawang ito. Isang babae na gumagawa ng sulat o liham para maipahayag ang kanyang damdamin sa lalaking matagal na niyang gusto. Rito naman ang acronym na speaking para sa kakayahang komunikatibo. Ayon kay Delheims, ang mga sumusunod ay ang makatutulong para sa higit na maging mabisang pakikipagkomunikasyon.
S. Para sa setting. Sa pakikipagkomunikasyon, ang pook o lugar kung saan nagaganap ang usapan ay dapat na isaalang-alang. Salik panlipunan na dapat isaalang-alang sa paggamit ng wika ayon kay Delheims. Ang paraan ng pagpapahayag ng mga salitang ginagamit, ang tono at tunog ng pagsasalita ay nag-iiba ayon sa lokasyon o lugar na pinangyayarihan ng salitaan. Hindi maaaring ang pakikipag-usap sa kaibigan sa gitna ng lansangan ay maging katulad ng pakikipag-usap sa kanya sa loob ng simbahan. Ang lugar ay may malaking impluwensya sa komunikasyon. Kung hindi ito isasaalang-alang, maaaring makapagkamalang bastos o walang pinag-aralan. Subukan mo magsisigaw sa loob ng iyong klase. Ano kaya ang kahihinatnan mo? Nangangahulugan na ang setting ay inaakma o inaangkop din natin sa layunin, sa paksa ng pag-uusapan at kung sino ang ating kausap. Maaaring magkaroon ng paghihiyawan, masayang pag-uusap o malalakas na kwentuhan kung ang iyong kausap ay kaibigan, hindi ang isang guro o hindi ang isang pari. Kapag tayo ay nasa loob ng silid-aralan, inaalam natin na sapat lamang ang lakas ng ating tinig para sa pakikipag-usap at kung tayo ba ay nasa tamang oras o may pahintulot para makipagkwentuhan. P para sa participant. Mahalagang isaalang-alang din kung sino ang kausap o kinakausap. Dapat ding magbago-bago ang paraan ng ating pakikipagtalastasan depende kung sino ang taong nasa ating harapan o di kaya'y sinusulatan. Ibig sabihin, tinitingnan natin dito sino ba ang ating kausap o sino ang mga nag-uusap. Nagkakaroon tayo ng pagsasaalang-alang sa mga taong kasangkot sa komunikasyon. Maaaring tingnan natin dito ang pag-uugali, katauhan, damdamin, maging ang estado sa buhay, katungkulan, hanap buhay, gulang, kasarian, paniniwala at filosofiya sa buhay na nakaiimpluwensya sa daloy at paraan ng pagpapahayag ng pagsasalita at ng kanyang kausap. Gaya ng halimbawa na maaari mong sabihin, pare'y pahiram ng ballpen. Masasabi mo yan sa iyong kaibigan, ngunit hindi mo yan maaaring sabihin sa iyong ama. Subukan mo kayang sabihin ito sa kanya. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Bakit? Paano ba ang angkop na pahayag kung ang gayong diwa ay sasabihin mo sa kanya? Tinitingnan natin kung sino ang ating target na kausap. Nagkakaroon tayo ng mas malapit na relasyon o ugnayan at palagay na paggamit ng mga salita kung ito ay taong malapit sa atin katulad ng ating kaibigan. Pero gayunpaman kung ito ay ating pamilya katulad ng nanay, tatay, lolo, lola, ate, tiyahin, tiyuhin, nagkakaroon tayo ng mas tiyak na pagpili ng salita at inaangkop natin ito batay sa relasyon natin sa kanila bilang kapamilya. E para sa ends. Ano ang layunin ng usapan? Sa component na ito, ang interaksyon ay ayon sa layuning nais matamo sa pakikipagkomunikasyon. Pagpapahayag o pagbibigay ng impormasyon, pag-uutos, pakikiusap, pagpapakahulugan, pagbabahagi ng damdamin, pangangarap o paglikha. Ano kaya ang layunin ng isang taong mangungutang? Makakahiram ba siya ng salapi sa taong kanyang uutangan? Kung ang sasabihin
niya ay, "Hoy, pautang nga ng 1,000. Samantala, kung siya naman ay mango-hold up, makakamit ba niya ang kanyang layunin kung sa malumanay naman na paraan ng pananalita na sasabihin niyang, "Parang awa mo na, akin na ang pera mo"? Ang sagot sa dalawang huling tanong ay hindi. Kung gayon, sa paggamit ng wika, kailangan munang isaalang-alang ang layunin sa pakikipag-usap. Dito nagkakaroon tayo ng paggamit ng wika na kailangan muna nating tukuyin ano ba ang pinakadireksyon at ano ba ang magiging wakas ng ating pakikipag-usap. Nang sa gayon ay may isaalang-alang natin paano ba natin dapat siyang kausapin upang matamo o makamit natin ang layunin ng pakikipag-usap sa kanya. A para sa act sequence. Isinasaalang-alang dito ang daloy o takbo ng usapan. Paano ba ang magiging takbo ng pag-uusap? Ito ay tumutukoy sa pagkakaugnay ng usapang nagaganap sa uri ng pangyayari. Halimbawa, sa pagtitipan o pakikipag-date, inaasahang masuyo at malambing ang himig ng usapan at takbo ng pananalita ng magkasintahan. Ngunit kapag may mga bagay silang pinagtatalunan, maaaring magbago ang ayos ng usapan. Ito ay maaaring magresulta sa di pagkikibuan o pag-aaway. Nagkakaroon ng pagbabago sa pagkakasunod-sunod ng kanilang mga pag-uusap o ng daloy o takbo ng pangyayari sa kanilang pakikipagkomunikasyon. K para sa kiss. Formal ba o informal ang usapan? Nakakita ka na ba ng isang taong nakakamiseta at nakashorts sa isang debut? O di kaya ay isang taong nakagown o nakabarong habang naglalaro ng basketball o volleyball? Parang ganito rin ang magiging itsura o anyo mo kung hindi mo isasaalang-alang ang formalidad ng isang okasyon sa iyong pakikipag-usap. Kung gayon, kung formal ang isang okasyon, paano ka makikipag-usap sa ibang tao? Ano ang salita ang iyong gagamitin? Kung makikipag-usap ka sa iyong pamilya na kaibigan, gayon din ba ang paraan ng iyong pagsasalita at ang mga salitang iyong gagamitin? Sa makatuwid, isinasaalang-alang natin ang tamang tono ng ating pakikipag-usap. Formal ba o di formal ang ating gagamiting tono sa pakikipag-usap? Para sa instrumentalities. Ano ang medium ng usapan? Pasalita ba o pasulat? Ano ba ang gagamiting medium sa pakikipagkomunikasyon? Lengguwaheng ginagamit o ang instrumentong ginagamit upang makipagkomunikasyon? Sa madaling salita, kailangang isaalang-alang din natin ang gamit o daluyan ng komunikasyon. Daluyang sensory ba o daluyang institusyonal? Bakit kailangang isaalang-alang ito? Isipin, maaari mo bang ikwento sa iyong kaibigan ang nobelang iyong nabasa sa pamamagitan ng text? Hindi ba't magiging napakahaba at halos hindi na matapos ang iyong pagtitext noon? Maipapaamoy mo ba sa kanya ang halimuyak na bulaklak sa pamamagitan ng telepono? May papadaan ba natin yun sa isang telepono? Susulat ka pa ba sa bumbero kung nasusunog na ang bahay mo? Hindi naaabutan ng bumbero at masasagip ang iyong bahay o ang iyong pamilya kung ganun. Kung hindi mo kayang magsinungaling ng harapan, magdadahilan ka ba sa iyong kasintahan sa kanyang harapan?
Kung mahusay kang gumawa ng sulat o ng tula, paano ka manliligaw? Ang medium ang humuhubog at naglilimita sa isang mensahe. Kung mabisang maisasaalang-alang ito, kung gayon magiging kontrolado natin ang hugis at lawak o limitasyon ng mensahe sa komunikasyon. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na kasangkapan o instrumentalities para sa ating pakikipagkomunikasyon, ito ay maaaring maging positibo at makatulong para sa mabisang pakikipagkomunikasyon. Pero maaari din namang ito ay maging negatibo o balakid para sa ating pakikipagkomunikasyon. Kaya't mahalagang isaalang-alang ang kaangkupan, kawastuan ng gagamiting instrumento para sa daluyan ng ating komunikasyon. Para sa norms, paksa ng usapan. May mga sensitibong bagay na kung minsan ay limitado lamang ang ating kaalaman. Mahalaga na isaalang-alang na isang tao ang paksa na pinag-uusapan. Magiging mabisa ang ating pakikipagkomunikasyon. Una na, kung tayo ay may nalalaman o marami tayong nalalaman sa paksa ng pinag-uusapan sapagkat marami tayong mayaambag, marami tayong maitutugon sa komunikasyon at magpapatuloy ang ikot o daloy ng komunikasyon kung nagkakaroon ng pagpapalitan ng mga ideya. At huli, G para sa genre. Batid dapat ng tao kung ano ang genre ang ginagamit ng kanyang kausap. Nang sa gayon ay malaman din niyang kausap ang genre na kanyang gagamitin. Ito ay maaaring tumutukoy sa diskursong ginagamit. Pasalita ba o pasulat? Gayon din, ito ba ay tumutukoy sa paraan ng pagsasalaysay? Ito ba ay pakikipagtalo, pagpapaliwanag o tayo ay nangangatwiran? Mahalaga na tukoy natin alin sa mga nabanggit ang genre ng ating kausap nang sa gayon ay maisaalang-alang natin ito at maiangkop din natin ang genre nating gagamitin para sa pagtugon sa ating kausap. Ito ay makatutulong para sa mabisang pakikipagkomunikasyon. Magkakaroon higit lalo ng unawaan sa pagitan ng dalawang nag-uusap o nagkakaroon ng komunikasyon. At dito natatapos ang ating talakayan. Nawa kayo ay may natutunan. At kung mangyaring kayo ay may paglilinaw, maaari kayong mag-iwan ng katanungan sa comment box o magpadala ng mensahe sa aking Facebook page na Teacher Janet CA. Hanggang sa muli, maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na leksyon.